this day to all of us. We welcome you to our online Sunday service. Live here at Jesus Comfy page. Gather your family and be blessed hearing us today as we worship and praise the Lord. Let's welcome. Let's welcome. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Pastor Ruban and Sister Isabel Lucy. Amen. Yes, thank you, Lord. Happy New Year to everyone. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Ayan, praise God. Amen. Yes, Lord. It's a year of new beginnings, 2021. We're Yes. starting the first Sunday worshiping the Lord, praising Jesus, at sama-sama po tayo na ihanda ang ating mga puso sa mga pintuan na bubuksan ng Amen. Panginoon this year, 2021. A happy Sunday to all our viewers. Thank you for joining us. We welcome you to our online Sunday service live dito si Jesus Comfy Cavite page. Ako po si Pastor Ruban. And I'm Sister Isabel. Ayan, we welcome you to Jesus Comfy Church. Sa mga first time, makasama natin this morning, pakitype dyan. New blessing. blessing. Praise the Lord. And we're so glad to praise and worship. Aawit tayo, bagong awitin. Amen. Galing Thank sa you, Lord. Panginoon. Ang pamagat po nito ay bagong simula. Are you ready for this new beginnings? Yes, Na Lord. hinahanda ng Panginoon sa ating lahat. Huwag lang tayong makinig, manood. Sama-sama tayong umawit at magpuri sa Diyos na buhay na start this year, giving God glory, honor, and praise. At syempre, huwag po natin kalimutan ang ating role to be part of our digital evangelism. Kaya sa ating mga kapatid joining us, paki-like and Amen. share itong videos na ito at pakitag na po yung mga mahal natin sa Yes, buhay. Lord. Praise the Lord. And syempre, let's follow and like our Facebook page para updated tayo. Kaya handa na tayo magpuri sa Panginoon. Amen. Come on, church! Are you ready to praise and sing to Jesus? Bagong simula, ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. At ang worshiper ni Lord, sama-sama tayong umawit ng bagong awitin. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo, bago ka nang nilalang. Wala na ang dati mong pagkatao at nandito na ang bago, pinalitan na ni Lord. Bangon na, Yes. pasasalamat mo sa Diyos, ilalay na. Woo! Awitin na ang tinig na nagbibigay ng sigla. Ang mga pangyayari nung unang panahon, ilibing na sa limot, limutin na ngayon. Ihanda mo ang puso, iyong makikita, ika'y mamamangha sa gagawin niya. Sabay-sabay tayo, bagong simula. Bagong simula, sa Diyos magtiwala, tanggapin mo na kanyang pagpapala. Di ka mag-isa, si Jesus ang kasama, siya ang pag-asa, may bagong simula. Woo! Bagong simula. Bagong simula. Praise God! Ano bang dapat nating alalahanin, mga kapatid? Alalahanin mo, dakilang pangako ng Panginoon. Paniwalaan natin to. Maniwala ka, mabuti't maganda ang pagkakala niya. Ang mga pangyayari nung unang panahon, ilibing na sa limot, limutin na ngayon. Ihanda mo ang puso, ang iyong makikita, ika'y mamamangha sa gagawin niya. Hallelujah! Bagong simula, sa Diyos magtiwala, tanggapin mo
magwawagi. Hallelujah. Magsimula kang muli. Mga church, magsimula kang muli. Yes, Lord, hindi pa huli. Hindi pa huli. Ika'y magwawagi. Magsimula kang muli. Magsimula kang muli. Pinag-isa. Hindi pa huli. Jesus ang kasama. Ika'y magwawagi. Ikaw ang alala. Magsimula kang muli. Gagamayan ka niya. Magsimula kang muli. Pinag-isa. Hindi pa huli. Jesus ang kasama. Ika'y magwawagi. Ikaw ang alala. Magsimula kang muli. Gagamayan ka niya. Bagong simula, sa Diyos magtiwala, tanggapin mo na kanyang pagpapala. Di ka mag-isa, si Jesus ang kasama, siyang pag-asa. May bagong simula, sa Diyos magtiwala, tanggapin mo na kanyang pagpapala. Di ka mag-isa, si Jesus ang kasama, may siyang pag-asa, may bagong simula. Bagong simula. May bagong simula. Praise the Lord. Let's clap our hands to the Lord. Salamat, Panginoon, Praise sa the bagong Lord for simula, this Lord. new Thank you, beginning. Jesus. We thank you, Jesus' Lord. name. Hallelujah for this new year, 2021, Lord God. The year of new beginnings. Bagong simula, binibigyan mo kami ng mga bagong puso. Bagong espiritu, aalisin mo ang masuwayin naming puso, ang mga matitigas naming puso, at papalitan mo, Lord, ng pusong masunurin. Amen. Sumusunod sa kalooban mo, sa utos mo, sa mga salita mo, Panginoon. Thank you, God. At kasunod dito, Lord God, new blessings, Lord. Amen. Favor. New amazing things, Lord God. You will open the doors of opportunities, Lord. New jobs, new businesses, new clients, Lord. We will discover new gifts, Lord. New talents. And Lord, thank you. You put a new song to our mouth, Lord, to praise you, Lord Jesus. And Lord, bless us with fresh revelations, Lord, of your word. And give us the desire to seek you, to deepen our relationship with you, Lord God. Thank you, Lord, for the fresh anointing, Panginoon. Patuloy mo kaming pupunuin, patuloy mong pupuspusin ang banal na espiritu mo at makakapaglingkod kami sa iyo, Lord, ng may kagalakan, may kalakasan, may kasiglahan, Panginoon. And Lord, this year, 2021, we pray for the new souls to harvest, Lord. New family members will receive the gift of eternal life, Lord God. Salamat, Panginoon, new blessings sa OPM, Lord God. Mga bago naming makakasama, Panginoon. Bagong kamanggagawa namin sa gawain mo, Panginoon. Mga bagong servant leaders, Lord God. Ikaw ang magdadagdag, Panginoon. And Lord, thank you. You will provide new strength, Panginoon. And healing to all my brothers and sisters who feel weak right now, who feel sick, Lord. We claim the healing, Lord, and we rebuke in the name of Jesus all the spirit of fear, spirit of doubt, spirit of depression, heaviness, panic, unbelief, spirit of familiarity, Lord, out in our lives. And Lord, help us to renew our mind. Yes, Lord. Help us to not to conform to the pattern of this world, Lord God. And salamat, Panginoon, dahil tinutulungan mo rin ang aming mga isipan, Lord, na magkaroon kami ng isipan ni Kristo, Panginoon. Makagawa kami ng mga bagay na kalugod-lugod sa inyo.
And Lord, salamat Panginoon. Lagi mong pinapaalala na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at wala nang hihigit pa sa iyo, Lord God. Kung ano man ang mga banta ng mundong ito, Lord, tungkol sa panibagong virus, Lord God, COVID-19, kaya mong alisin yan, kaya mong patigilin in the name of Jesus. Hindi makakapanghawa, hindi makakapasok sa bahay, sa buhay namin, sa pamilya namin, sa mga anak namin, in Jesus' name, Lord. At kung hindi pa man mawala sa iyong panahon, Panginoon, ipaalala mo sa amin lagi na Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kung papaano mo kami iningatan, Panginoon, noong 2020, ginabayan, hindi pinabayaan, hindi mo kami iniwan, Lord, parehong Diyos ang mag-iingat sa amin. At kasama ka namin, Lord, magbibigay ng protection sa amin, Lord. You are the same God who will give all the provisions we need. In Jesus' name. And Lord, you will do new thing in our nation. Yes, Lord Jesus. Correct with your divine touch all that has gone wrong in our country, Lord Jesus. And Lord, we destroy completely by your blood every covenant keeping us from doing your will and living for your glory, Lord Jesus. Destroy every covenant of failure, barrenness, fruitless labors, and stagnation of our spirit, Lord Jesus. And in the name of Jesus, we establish in our life, Lord God, God's covenant of health, peace, protection, and prosperity. And right now, Lord, tinatanggap na namin, Panginoon, 2021, mga pagpapala mo, new blessings, Lord, new beginnings. Naniniwala kami na itong taon na to, Panginoon, magiging matatag, magiging matagumpay, punong-puno ng pag-asa ang lahat ng patuloy na nagtitiwala sa iyo, Lord God. At tulungan mo kami, Panginoon, matagpuan mong tapat hanggang wakas, hanggang sa muli mong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen Praise and the Lord. amen. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your faithfulness, for your promise. Maraming salamat, Panginoon. We will just continue to worship Jesus. Thank you, Lord. Amen. Come on, sing to the Lord Jesus. Siya'y tapat sa kanyang pangako. Yes, Lord. Let's worship His name. We give you glory, Lord. Sing with us, tapat sa pangako ang Panginoon. Panginoon, sa'yo natagpuan, kalinga at pagmamahal. Pangako mo, aking sasandalan, kalakasan mo, at gabay sa aking daan. Sa buhay ko, umaasa sa'yo. O Diyos, pupurihin kita. Sa pangako mo, magtitiwala. O Jesus, sasambahin ka. Ikaw ay tapat sa tuwina. Yes, Lord, you're faithful. Your love is so faithful. Your promises are true, Lord Jesus. Pag-ibig mong hindi mapantayan, walang katulad, walang hanggan. Sa piling mo, aking naranasan kapayapaan at kagalakan sa buhay ko. Patuloy kaming aasa sa iyo, Panginoon. Umaasa sa iyo. Sa buhay ko, Panginoon. Sa buhay ko. Umaasa sa iyo. O Diyos, pupurihin kita. Sa pangako mo, magtitiwala. O Jesus, sasambahin ka.
Tapat sa pangako mo, yan ang pagtitiwalaan ko. Purihin ka, purihin ka. Tapat sa pangako mo, yan ang panghahawakan ko. Purihin ka, purihin ka. Tapat sa pangako mo, yan ang pagtitiwalaan ko. Purihin ka, purihin ka. Tapat sa pangako mo, yan ang panghahawakan. O Diyos, o Diyos, pupurihin kita. Sa pangako mo, magtitiwala. O Jesus, sasambahin ka. Ikaw ay tapat. Come on, let's worship. O Diyos, pupurihin kita. Sa pangako mo, magtitiwala. O Jesus, sasambahin ka. Ikaw ay tapat sa tuwina. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Tapat sa pangako mo, yan ang pagtitiwalaan ko. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Tapat sa pangako mo, yan ang panghahawakan ko. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Tapat sa pangako mo, yan ang pagtitiwalaan ko. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Tapat sa pangako mo, yan ang panghahawakan ko. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Tapat sa iyong Lahat ng papuri, Lord, pasasalamat ka, Lord. this day, Jesus Christ. Starting our year with worshiping and praising. Hallelujah. We praise you. We worship you, Jesus. We thank your name, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bow our heads to the Lord and worship Jesus. Thank you for this year. Yes. Year of new beginnings, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful year that He has given us. Marami tayong pagpapasalamat sa Panginoon. And as we start our first Sunday, worshiping and remembering what the Lord Jesus Christ has done on the cross. Binayaran niya na pong lahat. As we start this year, remember His word, it is finished. Tapos ng lahat. Jesus said He has overcome the world. So let us take heart. Even though we face trials, tribulations, and testings, God has overcome the world through His Son, Jesus Christ. And as we start, mga kapatid, sama-sama po nating alalahanin ang pangako at katuparan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Nung sinabi niya sa Isaiah 53 verse 5, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya po'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, gumaling tayo. Tanggapin mo yun. Ang pangako ng kagalingan, kasaganahan, kapayapaan, kagalakan na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Kaya itaas natin ang mga tinapay. Sabi sa salita, sa Kanyang mga latay, tayo ay pinagaling. Kaya Panginoon, sa pagtaas ng tinapay na ito, sa iyong mga latay, tinatanggap namin ang kagalingan mula ulo hanggang talampakan. Every sickness and disease has no power against us. Because, Lord God, your blood, your body, your stripes, we are healed. In Jesus' name, we are healed. No sickness this year, no hospitalization this year, Lord God.
as we declare a new beginnings. Father, maraming salamat. Tinatanggap po namin ang kapangyarihan ng iyong mga latay na nagpapagaling sa aming mga katawan. Physically, emotionally, mentally, spiritually. We receive healing. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Come on, receive it. Jesus. Salamat sa tagal niyo. Kapatid namin. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagbuhos ng iyong dugo. Kung wala pong pagbuhos ng dugo, walang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Kaya, Panginoon, inaalala namin ang ginawa mo sa krus. Kung paano mo ibinuhos ang lahat ng iyong dugo upang mabayaran ang kasalanan ng sanlibutan. At ngayon, Panginoon, tinatanggap namin ang kapatawaran. Inaalala namin, Lord, ang ginawa mo na naglilinis bukal ng tubig ang iyong dugo, Hallelujah. Panginoon, ang naglilinis sa amin. Right now, God, you are cleansing us from every wickedness, evil thoughts, evil heart, Lord God, in Jesus' name. Ang aming mga puso at isipan, linisin mo as we start this year, Father. Salamat po, Panginoon, tinatanggap namin ang kapatawaran, ang paglilinis. Kami ginawa mo ng bago sa kapangyarihan ng iyong dugo. Tinubos, dinala sa iyong liwanag sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Panginoon in John chapter 6 verse 35, ako ang tinapay ng buhay. Siya na lumalapit sa akin, hindi na magugutom kailanman. Siya na sumasampalataya sa akin, hindi na mauuhaw kailanman. Kaya receive life eternal, receive satisfaction, receive refreshment, receive strength, receive restoration, receive healing, receive deliverance, receive victory through Jesus Christ our Lord. Salamat po, Panginoon, as we start, Father. This year, God, we're starting with you. Amen. We're starting with your word, with your worship, with your praises. Maraming salamat, Panginoon, and we receive all of the promises. It is yes and amen. Amen. We can say yes and amen. We can say amen, Lord, because of the Lord Jesus Christ. All of your promises, Panginoon, maraming salamat. We receive it and we believe it in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. One more time, let's just feel the presence of God over our homes, everywhere you are. Patuloy tayong umawit sa Panginoon. Come on. O Diyos, pupurihin kita sa pangako, receive, Father, niniwala. O Jesus, sasambahin ka. Ikaw ay tapat sa tuwing nawawasan. O Diyos, pupurihin kita sa pangako mo, magtitiwala. O Jesus, sasambahin ka. Ikaw ay tapat sa tuwing purihin ka, purihin ka, tapat sa pangako mo, yan ang pagtitiwalaan ko. Purihin ka, purihin ka, tapat sa pangako mo, yan ang panghahawakan ko. Purihin ka, purihin ka, tapat sa pangako mo, yan ang pagtitiwalaan ko. Purihin ka, purihin ka, tapat sa pangako mo, yan ang panghahawakan ko. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Glory to God. Praise Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you for joining us
As we worship and praise the Lord, we know that you are blessed as we experience the Lord's presence in Yes, our Lord. homes. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Sa ating mga kapatid, if you just came in, we welcome you to our online Sunday service. Yes. Live dito sa Jesus Coffee Church. Ako si Pastor Roban. I'm Kasama natin. Sister Isabel. Kaya kung first time mo makapakinig, makapanood, type nyo dyan, your blessing. Blessing. We welcome you. And also, we invite you to please follow and like Subscribe to our our Facebook page and yung ating YouTube channel. Mag-subscribe tayo doon. Nandoon natin idineklara ang salita ng Panginoon that this year, 2021, is a year of new beginnings. Ayan! Yes, Lord. Handa ka na ba sa mga bagong simula na ibinigay ng Panginoon at ibibigay niya sa atin ngayong taon? And again, we invite you on our services. Meron po tayong online prayer meeting. Yes. Again, New Year 2021, we are starting our new series. Bukas po simula yan, Monday to Friday, alas 7 ng gabi. Dito rin sa Jesus Coffee page. Kaya, salamat sa ating Panginoon. And again, just continue to just focus on the Word of God, and as we worship the Lord in our giving, maraming salamat. This morning, you are blessed. Kaya, Amen. salamat sa Panginoon. Let us share this video and itag na natin yung mga mahal natin sa Amen. buhay. God bless you. God bless everyone. At syempre, congratulations sa lahat ng mga winners ng ating Comfy Break. Kaya mga kapatid, Happy New Year! Woo! Thank you, Lord! Kailangan simulan natin itong araw na to, itong taon na to, itong buwan na to, linggo, first Sunday, mga kapatid, punong-puno ng kasiglahan. Sabay-sabay nating harapin yung bagong taon. Kapatid, new beginnings to, bagong simula. Punong-puno ng kasiglahan, kagalakan, kalakasan. Amen! Type mo dyan, amen! Kung excited ka na yung gagawin ni Lord ngayong 2021, type mo dyan, I am excited, Lord! Woo! Type mo dyan, kapatid, at sumigaw ka, amen! Ayan, tignan mo yung katabi mo. Lakasan mo pa yung sigaw kung tinitignan ka dyan. Type mo dyan, isigaw mo dyan, amen! Woo! Thank you, Lord. At sa lahat ng sumigaw ng amen, in Jesus' name, Lord, kita mo lahat ng puso nila na punong-puno ng pananampalataya, excitement, na harapin ang panibagong taon, 2021, Lord. Bagong simula. Kaya, Lord, simulan mo na nga po ang pagbuhos ng pagpapala sa kanilang buhay, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Lord, ano man yung naisin ng kanilang puso, Lord. Ayon sa kalooban mo, Lord, ano mang gusto nila, Lord God, ibigay mo na sa pangalan ni Jesus. Yan, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Alam mo ba, kapatid, hindi ko man nakita, ha, yung ilan sa atin. Pero kita kayo ni Lord. Ayan, kita tayo ng banal na spirito at marami sa atin ay may bakas pa din ng 2020 para bang in-extend yung 2020 sa buhay nila. Ayan, sino ba dyan? Yung iba sa atin, alam mo, ganun pa din. Habang uma-attend ng online church natin, nako, pinagsasabay. Ayan, ng mga gawaing bahay habang nakikinig. Hindi naman masama yun, di ba? Siyempre, gusto natin na paglingkuran ng ating pamilya, magluto, magugas ng plato. Pero siyempre, pag oras ng para kay Lord yan, para kay Lord lang yan, di ba? Amen? Aba, yung iba naman, tignan nyo habang nakikinig. Aba, nanonood pa ng movie at Korean novela. Tignan natin dyan. Ayan. Type mo dyan, amen, para hindi halatang ikaw yon. Ay, eto, tignan mo tong isang to. Kakapasok pa lang. Malamang kakagising lang nito. Ayan. Kakasuklay. Wala pa yung suklay. Ayan, wala pang ayos ng buhok. Tapos umattend ng online church natin. At ito, tignan mo ito, antindi. Tignan mo, minimize pa yung live natin, ha, para makapag-scroll ng Facebook, di ba? Makita, ano kayang handa ng kapitbahay namin, ng kaibigan ko. Ay, pumunta pala sila sa ganito. Ayan, grabe. Ito yung isa, kakapasok, nag-attendance lang. Ay, nakita si Sis Bel, nakaw. Ayan, magpapaalala na naman ng ikapo, nako po. Out muna ako. Ayun, nakakapasok pa lang, di ba? Nag-out agad. Grabe yung iba sa atin, wala pa ding Bible, 2021 na, kapatid. Bagong taon na, bagong simula. Simulan natin, kapatid, ng tama. Amen? Simulan natin ng tama, kapatid. Simulan natin sa salita ng ating Panginoon, di ba? Dapat i-honor daw natin si Lord. Sa lahat ng ating gagawin, igalang natin ang ating Panginoon. Siyempre, lahat ng nabanggit ko, hindi naman lahat ganun, di ba? Kaya i-type mo dyan, amen, para hindi halatang ikaw. Ayan, thank you, Lord. Alam mo, sabi dun sa salita ng ating Panginoon,
Sa Deuteronomy, sabi dito, igalang daw natin ang ating Panginoon. Ito yung hangad niya sa atin, na igalang natin siya. Kaya yung point natin dito, igalang natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Honor our Lord. Sabi nga, di ba, dun sa Proverbs, di ba, 3:9-10, igalang din natin ating Panginoon. Parangalan natin ang ating Panginoon sa ating mga first fruit, sa ating mga yaman or wealth, sa pamagitan ng pagbibigay ng ating mga first fruit. Sabi dun sa salita na sa 10, di ba? Mag-uumapaw daw yung ating sisidlan at hindi tayo matutuyuan. At lahat ng magbigay ng first fruit ng 2020, kailangan ko ng mga online, mga live witnesses ni Lord na natanggap ang pangako na to. Sabihin mo dyan, Amen! Ayan, ano ba yung first fruit, di ba? Sa mga kapatid natin na nag-first fruit na, ano ba yung first fruit? Sa hindi pa nagpa-first fruit, ayan, kung ikaw ay tawag dito, palagi ka nang nakakapagbigay, hindi na issue sa iyo, kapatid, yung pagbibigay, alam mo, madali lang sa iyo tong pagpa-first fruit. Pero kung hindi ka pa nakakapagbigay or hindi ka pa consistently nagbabayad ng ikapu mo, alam mo, ang una muna nating ipag-pray, ayan, yung pagiging consistent, pagiging tapat natin dun sa pinagkatiwala sa atin. Sabi dun, kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, diba? Na maliit, kung nagsimula tayo sa maliit, papalakihin niya pa yan. Thank you, Lord! Ayan, sa ating mga kapatid. Siyempre, Lord, etong 2020, marami pa rin sa atin ang talaga naman naiintindihan ko kung bakit hindi natin alam kung paano natin sisimulan. Ang ilan sa atin, yung iba nagtatanong, paano ba natin sisimulan yung taon na to, Lord? Diba? Lord, paano ba namin sisimulan tong taon na to? Kasi ang dami nung nakaraang taon, nagdulot talaga sa atin ng mga matitinding mga problema, matitinding mga pagsubok. Paano namin makakalimutan? Nandito pa rin yung bakas ng 2020, nandito pa rin yung mga bills na babayaran namin, di ba? Hindi pa nga bayad yung mga bills ng 2020. Tapos sasabihin yung iba, di ba, paano ako makakapagsimula ulit na natanggal nga ako sa trabaho ng 2020? Paano nga ulit ako magiging masigla, masaya? Ibinawasan nga yung sweldo ko. Diba? Sige, sabihin mo sa akin, paano ako makakabangon hanggang ngayon? Nandito pa rin ako. May sakit pa rin. Paano nga ba tayo makaka-move on, Sis Bel? Pero ang sakit-sakit pa rin ng naramdaman natin kasi, diba, yung ibang mga kapatid natin nakaranas ng talaga na broken-hearted sila. Alam mo, dahil sa mga pangyayari nung nakaraang taon, naku, marami sa atin ang nawala ng lakas, nawala ng pananampalataya, nawala ng sigla, mga kapatid. Iting naranasan ng karamihan kung bakit sila nanamlay, nanghina, lumiit yung kanilang pananampalataya. Pero alam mo, nire-remind tayo ng ating Panginoon sa kanyang salita. Thank you, Lord. Sabi niya dito, ayan, dun sa unang Pedro, chapter 1, verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng buhay na pag-asa, mga kapatid. Meron tayong buhay na pag-asa. At every time na tayo ay, alam mo, nawawala na ng pag-asa sa buhay, alam mo, napakaganda ng salita ng ating Panginoon. Paano ba natin maibabalik yung ating pag-asa na marami na ang nawala? Sabi dun sa kanyang salita sa Panaghoy, di ba? Chapter 3, verses 21 to 23. Gayon pa man, nanumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko ang pag-ibig mo, Yahweh, na hindi nagmamaliw, ang kahabagan mo'y walang kapantay. Sabi dito, ito ay laging sariwa bawat umaga. Ang katapatan mo'y napakadakila. Alam mo, itong tatlong bagay na to, mga kapatid, every time na tayo nawawala ng pag-asa, alalahanin natin itong mga bagay nito, yung pag-ibig ni Lord na hindi nagmamaliw. Ano pa? Yung kanyang habag na bago tuwing umaga. Ano pa yung kailangan nating alalahanin? Yung katapatan niya, mga kapatid. At sigurado, lahat ng ito, lahat ng pag-asa natin na nawala, sabi dito, manunumbalik. Kaya kung ikaw ba'y nawala ng pag-asa, kapatid, lagi mong alalahanin itong mga salita ng ating Panginoon sa Panaghoy, chapter 3, dito sa chapter 3, verse 21 to 23, mga kapatid. At sabi dito, alam mo yun,
Ano man yung season ng buhay natin, mga kapatid, na pinagdadaanan ngayon, season man ito ng COVID, season man ito ng pagkatuyot, may pandemya man, season man ito ng katagumpayan natin, anumang season yan, kapatid, ang maganda rito, si Lord, He is the God of all season. Kaya palakpan natin ang ating Panginoon, kasama natin siya, sabi sa salita niya, I am with you always, till the end of the age. Hanggang katapusan ng mundo, mga kapatid. Kaya ito, mga kapatid, yung ating declaration for this month. Alam mo yon, yung pag-asa kasi natin, mga kapatid, hindi ito yung pag-asa ng mundo. Ang pag-asa ng mundo, alam mo yun, walang katiyakan, walang kasiguruhan. Alam mo yun, kaya nga, palagi nating naririnig, I hope, palagi nating nababasa sa mga comments sa FB. Alam mo yun, baka naman, Lord, di ba? Sana all, di ba? Kasi bakit? Walang katiyakan, walang kasiguraduhan. Pero ang pag-asa na binibigay sa atin ng ating Panginoon, ito ay buhay na pag-asa. Ito ay may kasiguraduhan, mga kapatid. Ulitin natin yung salita ng ating Panginoon. Pasalamatan natin ng Diyos. Unang Pedro chapter 1 verse 3. Pasalamatan natin ng Diyos at Ama natin, Panginoong Hesukristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin. Binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Yung muling pagkabuhay ni Kristo mula sa libingan, ito ang nagbigay sa atin ng buhay na pag-asa, mga kapatid. Sabi sa English, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given to us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kaya mga kapatid, this month of January, we declare the year of new beginnings in the name of Jesus. This month of January is the month of living hope. Thank you, Lord, sa lahat ng mga kapatid ko na nananamlay ngayon, sa lahat na nawawalan ng pag-asa, nawawalan na ng buhay, Panginoon, ang kanilang spiritual. Lord, this month, Panginoon, bagong pag-asa, Lord. Buhay ang aming pag-asa dahil buhay ang aming Panginoon na nagligtas sa amin. Buhay si Hesukristo, kaya ang aming pag-asa ngayon ay nabubuhay. Kaya mga kapatid, sabay-sabay nating itaas ang lahat ng may buhay na pag-asa sa ating Panginoon. Ito, every time na sumasamba, every time na naglilingkod, every time na nagbibigay sa ating Panginoon. Alam mo mga kapatid, sila yung masisigla, masasayang nagbibigay, excited sa mga bagong gagawin ng ating Panginoon. Kaya as we declare this month of the living hope, mga kapatid, ibigay natin yung para sa ating Panginoon. Maraming salamat, Lord. Thank you, Jesus. This is a month of living hope, Lord. Buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Buhay ang nangako sa amin. Binigyan kami, nag-uumapaw na pag-ibig. Maraming salamat sa habag mo, Panginoon, bago, tuwing umaga. At salamat sa katapatan mo sa aming buhay, Lord God. Salamat sa katapat na pangako mo, Lord. And Lord, patuloy kaming umaasa sa iyo, Panginoon. Kung paano man namin naharapin ang 2021, Lord, sabi sa salita mo, Lord God, ang umaasa sa iyo ay muling lalakas, Panginoon. Kung liliparin man namin ang 2021, palipad namin nga harapin, Lord, lilipad kami katulad ng mga agila. Kung kami man ay tatakbo ngayong 2021, haharapin namin ang patakbo, Panginoon. Lord, hindi kami mapapagod. Kung kami man ay lalakad, Panginoon, ngayong 2021, Lord, hindi kami manghihina. Dahil ang pag-asa namin ay nasa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy kaming umaasa. Maging sa aming mga kayamanan, Lord God. Maging sa mga pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Itinataas namin to dahil umaasa kami. Naniniwala kami na ikaw ang Diyos na buhay. Meron kaming buhay na pag-asa. Buhay ang Panginoon. At meron kaming buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Month of living hope, mga kapatid. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. It's a month of living hope. Thank you, Jesus. Yes, praise God. Hallelujah. Buhay ang pag-asa ng mga nananalig sa Panginoon. Thank you, Lord.
Ayan, praise God. Thank you for this wonderful reminder para sa bawat isa na meron tayong Diyos na buhay na ngako sa atin ay tapat. Kaya patuloy po tayo magbigay sa gawain ng Panginoon. And when we give, it's the time that we will experience God's power and receiving from His overflowing grace, overflowing blessings sa ating lahat. Kaya salamat po sa ating mga kapatid, sa mga faithful kingdom partners, ganun din sa mga kingdom builders natin. Thank you for your continued support sa ating ministry. We're praying that the Lord will give you the maximum harvest. Kaya praise the Lord! Handa na ba tayo? Kung ikay na pagpapala ng Panginoon and we're starting the year, let us sow, let us give and be a kingdom partner. Marami pong paraan para tayo ay makapagbigay. Amen! Kaya sama-sama buksan natin yung ating Bible in Psalm chapter 143 verse 8. Psalm 143 verse 8. Ayan. Habang binubuksan natin yung ating mga Bible, mga kapatid, kami po ay talaga excited for this year of new beginnings. I don't know about you, but our hearts are overflowing with hope and faith na ngayong taon may mga magagandang gagawin ng Panginoon, bagong simula sa ating buhay. Kaya maniwala tayo na maganda ang plano, mga panukala ng Panginoon, and even in His church, sa ating pinagpe-pray na Operation Bangon. Salamat sa mga kapatid natin na patuloy na nagbibigay. Salamat po sa inyong buhay, salamat sa generosity, and salamat sa mga tumugon, monthly, weekly, sa nagbigay sa property natin. And if you're listening and watching, hindi ka pa nakapagtanim dito sa ating property, pag-pray mo yan, mga kapatid, and the Lord will bless your heart. Kasi po marami po tayong kailangang gawing preparasyon, and in part of this, kasama rito yung pag-iipon natin. Salamat sa Diyos dahil alam ko gagamitin ka ni Lord mightily when it comes to giving. Kaya salamat sa Panginoon if you're giving cheerfully, giving generously. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbibigay sa ating Operation Bangon. Ito po yung property para sa ating Panginoon. Whatever God tells in your heart, ayos na ayos po yan. Sa ating pagsunod sa Panginoon, alam natin, may kalakip itong pagpapala. Kaya sabasama na tayo, tumayo para sa salita ng Panginoon. Let's all stand as we worship the Lord and we just read His Word. Salamat sa Panginoon. Nasaan ka man ngayon, tumayo na para sa pagbasa ng Kanyang salita. Praise God. Psalm 143 verse 8. Sabi rito, mga kapatid, bawat umaga, ipaalala nyo sa akin ang inyong pag-ibig. Dahil sa inyo ako nagtitiwala. Ipakita nyo sa akin ang tamang daan na dapat kong daanan. Dahil sa inyo ako nananalangin. Sama-sama po tayo manalangin. Let's close our eyes and bow our heads. Panginoon, Diyos, aming tagapagligtas, nagbibigay ng buhay, Diyos, God of all seasons, sa lahat ng panahon, Ikaw ay Diyos. The God who is our hope, buhay na pag-asa. Kami po ay dumudulog sa iyong mapagpalang trono. Ang aming mga puso ay umaasa. Ngayong gabi, mangungusap at magtuturo ka sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, dahil pinupuspos mo kami ng iyong banal na Espiritu upang lahat ng mga salita na maririnig namin galing sa iyo ay maitatanim sa aming mga puso. Tutubo, lalago, magkakabunga, makikita ang maraming pagbabago at magbibigay ng kaluwalhatian ito sa iyong pangalan. Kaya Panginoon, mangaral ka sa amin. Panginoon, gamitin mo po ang iyong lingkod at ang bawat nakikinig. Magsalita ka sa pagsisimula ng aming taon. Gusto po naming malaman ang iyong kalooban. Kaya Panginoon, ngayong oras na ito, Ikaw po ay manahan sa aming kalagitnaan. Ikaw po ay magturo, mangaral at mangusap. Tinatanggap namin ang karunungan, kaalaman at pangunawa. Anointing of the Word of God sa aming lahat. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Amen. Ayan. Hallelujah. Yes, praise the Lord. Binabati namin kayo. Happy New Year. Okay, Merry Christmas pa rin. May mga regalong hindi pa naibigay. Ibigay na natin yan. And praise the Lord for this year of new beginnings para sa ating lahat. Maging punong-puno po tayo ng pag-asa.
And let us be expecting that God will do great and mighty things. Ngayon pong taong 2021, and meron po tayong mga frames that is nakalagay doon, New Beginnings 2021. It reminds us that this year, 2021, we believe the Word of God in Isaiah chapter 6 verse 13 na sinasabi doon na naputol man ang mga sanga, nalaga sa mga dahon, nawala man ang mga bunga, at may natira po yung tuod na nanatili dun sa ugat, nakaugat pa rin sa lupa. Sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang salita, through Prophet Isaiah, sabi niya doon, this stamp will be a new beginning for God's people. Alam niyo mga kapatid, maaaring tayo po ay nagsisimula na maraming nawala sa atin. Hindi tayo magsisimula ng mag-isa lang. Kasama natin ang Panginoong Hesukristo, at kung meron bang nawala mga kapatid, papalitan niya ng Lord, at masigit pa ang gagawin niya sa ating mga buhay. Kaya po, as we start this year, hingin natin ang gabay ng Panginoong Hesukristo sa kanyang salita, pinagpalang araw. Sa ibang mga bansa, binabati natin sila, good morning, good evening, good afternoon. Again, salamat sa Panginoon. As we start this year, handa na ba tayo makinig sa mensahe niya? Open our hearts and be ready to be receiving the Word of God. Ngayon, New Year mga kapatid, di ko alam sa inyo, if you're listening and watching, siguro nag-start ka ng year mo 31 December, pagdating ng January 1, alam mo yon, para bang meron kang tinatawag na resolution. Alright? Mga tinatawag yan, mga tao laging merong New Year's resolution. Ano yung New Year's resolution mo, no? Maaring ikaw, pastor, kasi dati nung nagkaroon ng last year ng pandemic, kinapos kami. Siguro ang resolution ko is to build a budget. Siguro magsisave na ako ng pera ngayon. Well, that's a wonderful resolution this year. O yung iba sa atin, may mga bisyo na naging sanhi ng sakit, gumastos ng malaki, di na ako mag-iinom, di na ako magsisigarilyo, babawasan ko na. Alright, maybe iba sa atin, dahil nga pandemic, lockdown, nasa bahay, walang masyadong exercise, tumaba, lumaki, mag-exercise na ako ngayong year. New diet, pastor. New plan, I will eat healthy. Ngayong taon, I will get slim. Pastor, ito na yung mga New Year's resolution ko. And speaking of resolution, sa atin po mga Kristiyano, pag iniisip natin, tama ba na magkaroon tayo ng resolution? Well, in a good side, sa isa pong banda mga kapatid, magandang bagay naman talaga na magkaroon tayo ng resolution. Something to look forward to. Ang ibig sabihin ng resolution, it's a promise to yourself to do or not to do something. Ano mo, statement mo yun eh. Na ito yung decision ko this year, and alam mo yun, ang tendency lang, sabi ng iba, kaya ayaw nila sa mga Kristiyano is, kumbaga parang nagkakaroon daw ng performance mentality, na it's about our willpower, it's about our own, na nawawala na yung grace ni Lord. But also para sa akin, titingnan mo rin na kung ano ba yung motivation natin, bakit yan ang gusto mong mangyari ngayong taon. Ayan. So, kasama mo ba ang kapangyarihan ng Diyos? Kasama mo ba ang grasya ng Diyos? Nag-consult ka ba sa Diyos bago mo isinulat yan o pinlano yan sa buhay mo? Kasi alam nyo, napakaganda na magkaroon tayo ng goals, directions this year. Kasi, alam mo, magbibuild yun ng habit eh. Magagandang habit to reach that goal or yung ma-fulfill natin yung ating resolution. And as we decide, mga kapatid, to do or on what to do or not what to do, more importantly, sa lahat po ng mga paplano natin, sa buong taon, ito pong mensahe ay paalala sa bawat isa. And it's a reminder na talagang bago ka magplano, bago ka gumawa ng desisyon, tanungin mo muna ang Diyos. Lord, ito po ba ay kalooban mo? O baka gusto ko lang to para sa aking sarili? Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, is it God's will or is it my will? Kalooban ba ng Diyos o kalooban ko? Alam mo yan, yung word na will, yung kagustuhan, yung kalooban, alam mo yan, part yan ng pagkatao natin, yung soul. It is our mind, it is our will, it is our emotion. Yun eh, no? So, meron tayong gusto. But ang tanong, gusto ko mangyari 2021, Lord. Ang tanong, yan ba ay kalooban ng Diyos sa buhay mo? Lord, magpaplano ako this 2021. Tanungin mo ang Diyos, Lord, will mo ba to? Lord, magpe-pray ako, Lord, ng panibagong trabaho.
Because this year of new beginnings, you have to be ready because God will open doors of opportunities. We will see openings in our life. Makakita ka, pero ang tanong mo, teka, will ba ni Lord na pumasok ako sa pintuan na yan? Kalooban ba ni Lord na dito ako sa trabaho na ito? Ito ba yung business na dapat kong buksan this year? Kaya, sa ating pagsisimula mga kapatid, ito pong mensahe ay paalala sa ating lahat na alamin natin kung ito ba ay kalooban ng Diyos o baka sarili lang natin kalooban. Paano nga ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Yan ang pag-uusapan. Sabi sa Psalm 143 verse 8, sabi doon, iparinig niyo sa akin ang inyong tapat na pag-ibig sa umaga. Sabi doon, sapagkat sa iyo ko nananalig. And sabi rito, ang daan na dapat kong lakaran sa akin ay ituro mo. Ang daan na dapat kong lakaran sa akin, Lord, ituro niyo po. Sapagkat itinataas ko ang kaluluwa ko sa inyo. Sabi sa New Living Translation, listen to this. Show me where to walk. Show me where to walk. For I give myself to you. Alam mo yun? Pinapakita dito ng Diyos, ng salita niya, no? Na gusto niyang sabihin sa iyo yung kanyang kalooban. God wants you to know His will. But sabi niya, are you willing to give yourself? Willing ka ba this year? Na Lord, gusto ko po yung will mo sa buhay ko because your will is the best for me. Your will is right for me. Your will is mas maganda pa dun sa mga plano ko sa buhay. Kaya alam niyo mga kapatid, kung nanaisin lang natin ang kalooban ng Diyos, ito yung makabubuti para sa ating lahat. And the question is, are you willing to surrender and lay down all your plans, all yourself, your will to God? Ayan. Paano ba natin malalaman? Mabilis lang po ito. And this lesson also is a beginning para sa ating OPM. Sa OPM, huhukayin natin ito ng mas malalim para malaman natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Excited ka bang malaman yung will ni Lord? Aba, maganda yan. Kasi kapag nalaman mo yung will ni Lord, maganda yung para sa buhay mo. Yung will ni Lord ay dadalhin ka sa mga tamang daanan. Hindi ka mapapahama kapag nasa kalooban ka ng Diyos. Naalala niyo yung kamay. And alam mo, tinuturo ng Panginoon sa atin to. Yung kamay, mga kapatid, how we share the Lord, kung paano siya mabuti, meron tayong kasalanan, baril, kamatayan, yung message natin about evangelism na si Lord bumaba, tapos ang kailangan natin gawin, tanggapin siya sa buhay natin, and then last is yung promise. Alright? And alam nyo, sa ating mga daliri, para madali nating matandaan ang kalooban ng Diyos kung will ba ni Lord itong plano ko? Will ba ni Lord na pasukin ko itong business? Will ba ni Lord sa buhay ko na dito ako magtrabaho sa kumpanya na ito? So, malalaman mo yan sa daliri. Mabilis lang to. Limang points to, pero mabilis lang itong tandaan. Ready ka na? Alright, ito, mabilis. Yung unang daliri, malalaman mo pag will ni Lord, pag okay or not okay. Okay? Sige, gawin natin yan. Okay or not okay. Unang-una, ang point natin, kasi gusto nating malaman ang will ni Lord para malaman mo kung okay yung decision mo, yung plano mo, yung kumpanya, yung pinagpe-pray mo, yung tao, yung lifetime partner, parang okay siya, gusto ko siya. Malalaman mo yun kung eto. Number 1, point 1 is meron kang salita ng Diyos. Okay? Whether it's good or it's bad for you, malalaman mo yon kung meron kang Word of God. Examine the Word of God. Okay o hindi, number 1, salita ng Diyos. Di ba, somehow, di ba sa bato-bato pick ginagamit natin to? Kaya bato-bato pick. Minsan gumagano, si Lord to, minsan ginagamit. Mali po yun, ha? But for this moment, gamitin natin as a reminder of the Word of God. Okay, yung salita ng Diyos, yun yung magiging natin, parang litmus paper na makikita natin kung acidic ba o medyo base naman siya o balance naman siya yung salita ng Diyos. Kasi alam niyo po mga kapatid, sobra pong importante ng Bible sa buhay natin. It will never lead us to the wrong things when we have the Word of God. Si Lord, hindi siya magdadala yung kalooban niya, hindi magkokontra doon sa salita niya.
Naalala niyo yung Psalm 119 verse 105? Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So, ibig sabihin, sabi niya, yung salita is tanglaw. So, yung liwanag, para malaman mo kung okay o hindi, number 1, you need to examine the Word of God. Yung salita po ng Panginoon, 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Sabi rito, ang lahat ng kasulatan, kinasihan ng Diyos. Yung Bible daw. So, this year, let us start to read our Bibles. Because reading our Bibles, it leads us to know the will of God. Because God's will is God's Word. Kung ano sinasabi ng salita, yun ang kanyang kalooban sa buhay natin. Sabi doon, kinasihan ng Diyos. At sabi, kapaki-pakinabang. Una, sa pagtuturo ng katotohanan. When you read the Word of God, it will teach you what is true. The truth of God's Word will teach you, mali pala to. Pangalawa, sabi doon, pagsaway sa kamalian. So, ibig sabihin, yung isipan mo, yung puso mo, pag nagbabasa ka ng Bible, malalaman mo kung nasa mali ka ba o nasa tama. Ano pa? Pangatlo, pagtutuwid sa likong gawain. Alam mo yun, sa buhay natin, this year, sasabihin sa'yo ng salita ng Diyos, yung kalooban niya. Kung bilang isang Kristiyano, mabubuhay pa ba ako sa ganitong gawain? Makakabuti ba sa buhay ko bilang isang Kristiyano na gawin ko pa rin itong bagay na to? Nandito pa rin ako sa maling relationship. Nandito pa rin ako sa maling gawain. Hindi ko na ba, dadalhin ko ba to sa buhay kong Kristiyano? Alam mo yun, patuloy ko pa rin ba itong gagawin? Kristiyano na ako. Alam mo, the Word of God will teach you His will. Alisin ka niya dun sa, alam mo, tutuwid ka sa mga likong gawain. Ito pa, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Gusto mo maging handa ngayong taon? Kailangan mo ng salita ng Diyos. Alam mo, sabi ng Ephesians 5:16 to 17, Amplified Bible, making the very most of your time on earth, recognizing and taking advantage of each opportunity and using it with wisdom and diligence because the days are filled with evil. Napakasama po ng mundo, kaya ang sabi ng salita sa Ephesians chapter 5, sabi niya, gamitin mo yung oras mo. Sabi niya sa verse 17, therefore, do not be foolish and thoughtless, but understand and firmly grasp what the will of the Lord is. Alamin daw natin yung kalooban ng Diyos. At alam niyo, sa pagtukla, sa pag-alam ng salita ng Panginoon, there will be distractions along the way. This year, January, simula pa lang, simulan mo magbasa, magkaroon ka ng Bible plan. Nababasahin ko yung salita ng Diyos kasi gusto kong malaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Do not be thoughtless. Alam mo yung thoughtless, yung baliwala sa kanya yung oras, kung ano na lang yung maisipan niyang gawin. Kaya sabi ng Bible, do not be foolish and thoughtless. Huwag tayo maging hangal sa paggamit at pag-aaksaya ng mga oras. Ano yung mga umaaksaya ng oras mo noon? Iwanan mo na yon, kapatid. At ilagay mo yun sa pagtuklas ng kalooban ng Panginoon. Okay o hindi, number 1, it is God's Word. It is the examination of God's Word. Pangalawa, ito. Nagtuturo ito eh. Laging ito nagtuturo eh. Sino ba ang nagtuturo sa atin ng tama at mali? Bukod sa salita ng Diyos, ang nagtuturo sa atin ng tama at mali ay ang banal na Espiritu. Alam mo yun, malalaman mo kung nasa kalooban ka ng Diyos with God's Word and God's Holy Spirit. Alam mo yun, sa kanyang banal na Espiritu, merong tinatawag na inner witness. Sabihin mo lang, inner witness. Alam mong tama eh. Alam mo yun, hindi, naki-Lord to eh. Meron kang, alam mo yun, sinasabi ng boses ng Espiritu Santo, yes, go, gawin mo yan. In John 16:13 to 14, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. So, ibig sabihin, the Holy Spirit will lead you into the truth. It will lead you into truth. Hindi ka nga ililid sa mali. Alam mo yun, sapagkat ang sasabihin niya hindi mula sa kanyang sarili, kundi
ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Sinasabi rin ng Banal na Espiritu Santo, magugulat ka na lang, bakit niya sasabihin sa'yo, huwag kang pumunta. Yung pala may mapapahamak doon. Yung pala may mangyayaring hindi maganda. Sasabihin ng Holy Spirit sa'yo, hindi yan yung kumpanya para sa'yo. Huwag kang pumasok sa business na yan. Wala akong tiwala dyan sa business partner mo na yan, sa nag-aalok na yan. Alam mo yun, sasabihin sa'yo ng Holy Spirit kung sino yung client na dapat mong kausapin. Sabi dun sa verse 14, paparangalan niya ako at sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. We have the inner witness of the Holy Spirit, God's Word and the Holy Spirit. Alam niya laman ng puso ng tao. Alam niya ang sinisiyasat niya ang isipan natin. Kilala niyang lahat. Huwag tayo mag-depend lang kasi parang feel ko maganda sa pakiramdam, parang okay siya. Magandang pasukin tong business na to. Huwag kang umasa sa emotions mo. Hindi ibig sabihin masaya at gusto mo yun. Yun na yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hingin mo pa rin sa Diyos ang confirmation ng kanyang salita at yung witnessing ng Espiritu Santo. Tanungin mo, kakausapin ka niya. Paano ko maririnig, Pastor, ang tinig ng Espiritu? Sabi sa John 27, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila ay aking kilala at sila ay sumusunod sa akin. You just know His voice. If you're listening and watching, kung alam mo ang tinig ng Panginoon, pakisabi diyan, pakitype lang, Amen. Alam mo yun, no? Si Lord. Alam mo, sinasabi ng Lord sa'yo, ito, magbigay ka. Sinasabi ng Lord sa'yo, sige, gawin mo yan. You just know His voice. Hindi yung itinuturo ito yung boses ng Panginoon, ganito siya. Hindi. When you have the Word of God, when you always dwell in the preaching and the Word and listening and hearing the Word of God, alam mo yung boses ng Panginoon eh. At through that, yung Holy Spirit na ngungusap sa iyo. At alam mo din dapat kung ano lang yung gusto ng puso mo eh. Tandaan mo, madaya ang puso. Sabi sa Jeremiah 17:9-10. Pabago-bago ang puso. Kaya hindi ibig sabihin masaya ka, maganda. Susundin mo na yung gagawin mo na yun. Gagawin mo na yung masaya sa'yo, masarap sa pakiramdam, parang feel mo na okay yun. No. Let's always ask Spirit of God. God's Word and God's Spirit. Sabi sa Psalm 143 verse 10, ikaw ang aking Diyos. Ako ay turuan, maaking masunod ang iyong kalooban. Ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Sino lang magiging gabay natin para malaman natin ang kalooban ng Diyos? God's Word and God's Spirit. And through that, bibigyan kanya ng God's peace. Napakadali ng tandaan. When you have the Word of God, the Holy Spirit will speak to you. You will hear the voice, will teach you the truth. And that will give you peace. Naintindihan nyo? God will give you peace. As confirmation na ang salita ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos, Espiritu Santo, maramdaman mo yan, merong kapayapaan. There's inner peace in you. Isaiah 26 verse 3, Panginoon, bigyan nyo ng lubos na kapayapaan. Ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala sila sa inyo. Alam mo, this year mga kapatid, yung isipan natin sobrang importante. Punuin natin ang salita ng Diyos. Puspusin natin ang alam mo yun, mga pagpupuri, pasasalamat sa Panginoon. Marami mga lalabas na mga bagong series na naman. Huwag yun, huwag ka mag-dwell doon. Mag-dwell ka sa Word of God. And that Word, that Spirit of God will give you peace. Sabi niya sa New Living Translation, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Si Jesus mismo, nagsabi niya, John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Ang binibigay ko ay hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag mabalisa ang inyong puso ni mangamba. Sabi dito sa Amplified Bible, napakaganda. Sabi ng Lord, peace I leave with you. My perfect peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Sabi ni Jesus, do not let your heart be troubled, nor let it be afraid. Alam mo yun, nagdesisyon ka, hindi ka takot.
Pag nagdesisyon ka at may kapayapaan ka, hindi ka naguguluhan, hindi ka mangangamba. Kasi may kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Malalaman mo, kalooban kasi ng Diyos. Pero kapag wala kang peace, troubled ka, baka hindi yung Lord. Kaya sabi dito, let my perfect peace calm you in every circumstance and give you courage and strength for every challenge. Yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon, mga kapatid, it makes us calm even in storms. Kahit na may bago na namang variant ng COVID, when you know that you are in the will of God, you have this peace, you have this calmness, you have the strength, you have the courage to face the everyday challenges in our life. Again, review natin. What is this? Malalaman mong kalooban ng Lord. Una, God's Word. Meron kang salita ng Panginoon according to the Word of God. Pangalawa, nagtuturo. Sino nagtuturo? Kasama natin lagi. Banal na Espiritu. Sasabihin niya sa'yo, merong inner witness. Bibigyan ka niya ng peace. Pang-apat, mga kapatid, it's about our commitment. Diyan nilalagay yung wedding ring, di ba? Yung commitment natin or yung kanino ba tayo connected ngayon? Meron ka bang mga group na kung saan connected ka? Ayan. So, tinatawag natin ito as godly advice, godly people. Meron ka bang mga cell group? Meron bang mga advice? Pag sinabi mo, bro, gusto ko sanang pasukin itong business na to eh. Yung ministry na yun, men's, women's, wow, children, ushers, lahat ng mga youth ministries natin, sabihin nila sa'yo as godly advice, well, ang sabi ng Lord, ganito eh. If yes, wow, isang magandang point yun. Bakit? Sabi sa Proverbs 11:14, sabi sa Amplified version, where there is no wise, intelligent guidance, the people fall. And go, of course, like a ship without a helm. Alam mo yun, yung barko na walang timon, naku, aanurin lang yun. Hindi makakarating sa pupuntahan. Walang advice. So sinabi niya, yung helm daw ay isang tulong. Yung advice ay tulong sa atin para makarating tayo sa pupuntahan natin. But in the abundance of wise and godly counselors, there is victory. May katagumpayan kapag may mga advice ka eh. Huwag ka lang basta magdesisyon sa sarili mo. And doon pumapasok yung pride eh. Ayaw natin manghingi ng advice, ayaw natin humingi ng prayers. But right now, this year of new beginnings, you will know God's will by the advices of God's people. Godly advice. Sabi sa Proverbs 12:15, akala ng hangal, palagi siyang tama. Alam mo yun, yung tao na ang iniisip na, hindi, tama to, gagawin ko to. Bahala sila, ako, business ko to, papasukin ko to. Eh. Sabi ng Bible, akala ng hangal, palagi siyang tama. Ngunit ang taong marunong ay nakikinig sa payo. Ibig sabihin ng Bible dito sa Proverbs, yung mga hangal, hindi sila nakikinig ng payo. Gusto nilang gawin yung gusto nilang gawin. Yung sa sarili nila, yung plano nila, ayoko sa plano ko to. Okay na to, alam ko, diskarte dito, magaling ako dito. Basta gagawin ko to. Eto, marunong naman ako, may talent naman ako eh. Sabi ng Bible, kala mo lagi kang tama. Pero ang taong marunong, nakikinig sa payo. We need advice, we need godly counsel. Malalaman natin, kalooban ba ni Lord itong business ito para sa atin? Kalooban ba ni Lord na ito yung magiging kanya? Kalooban ba ni Lord na siya yung maging lifetime partner ko? Makinig ka sa mga advice ng mga tao. Godly advice, godly people. Proverbs 27:17, Amplified Bible. As iron sharpens iron, so one man sharpens and influence another through discussion. Alam mo yun, makinig ka. Okay ba sila? Tatanong ka, itong men's group, itong women's group, meron sana akong isisik sa inyo. Okay ba na ito yung tao na gusto kong makasama in life? Ito yung, okay ba na sasagutin ko na siya? Nanliligaw sa akin eh. Okay ba na papasukin ko itong business na ito? Although, sila yung mga business partner ko, okay ba siya business partner? Anong tingin mo sa kanya? Alam mo, in a way, mga kapatid, there's the Holy Spirit that will lead the godly people to give you a godly advice. Kailangan mo lang maging connected. And panghuli, syempre, as we complete and know that this is God's will for our life, is merong godly provision. Merong provision ng Panginoon. Alam mo sa natutunan ko sa buhay, no?
if it is God's will, if it is God's mission, there is always God's provision. Magpa-provide si Lord sa'yo. Meron kang business na gusto mong simulan? Well, magpa-provide si Lord sa'yo. Hindi mo na kailangang pilitin pang mangutang. At kung ang gusto ni Lord ay mag-loan ka, magiging madali para sa'yo yung loan na yun. Pero kung pipilitin mo yan, baka ang question dyan, teka lang, walang provision, pinilit ko baka hindi ka looban ni Lord yan sa'yo. Kapag ikaw ang provision ni Lord sa'yo, makapasok ka sa kumpanya ko, makapag-abroad ka, ayusin niya yan. May provision, may mga divine connection, may mga taong tutulong sa'yo. He will provide all that we need to fulfill His will. He will equip us, empower us. Hindi niya tayo dadalhin doon na wala tayong equipment. God will help us and will empower us para matupad yung kalooban niya, yung mga plano niya sa buhay natin. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 11, if anyone speaks, they should do it as one speaking God's word. But listen to this. If anyone serves, they should do it with the strength God provides. Sabi ng salita, God will provide strength. God is our provider. Kapag meron siyang pinapagawa sa iyo at kalooban niya na nandoon ka, God will provide for you. Kapag ang kalooban ng Lord ay magkaroon ka ng bagay na ito this year, God will provide for you at walang pwersa ng kadiliman na makakahadlang doon sa provision ng Panginoon na yun sa iyo. But if it's not God's will, merong toiling, may pagpapagal, ang hirap, bakit ganun? Ang hirap naman, bakit hindi ko pa rin mabili? Baka hindi pa kalooban ng Lord. Ikaw lang, gusto mo kasi yung pinipilit mo kasi yun. Godly provision. I don't know about you, pero ang alam ko, kapag si Lord nag-provide, yung provision niya will be a blessing, and when the Lord bless, it will make us rich. Amen? It adds no trouble in it. When the Lord bless, He adds no trouble. Alam mo yun, yung hindi ka nag-aalala, naku, paano ko babayaran to, monthly, ganito, paano yan? Hindi. When God provides, He is giving us His peace, and it will be a blessing para sa atin. I want to finish in Psalm 32 verse 8. Sabi rito, Amplified Bible, I will instruct you. Sabi ng Diyos. And teach you in the way you should go. It's a good news. Sabi ng Lord, this year, Lord, instruct us. This year, Lord, teach us kung saan po kami pupunta, Panginoon. Saan mo po kami gustong dalhin, Lord. Sabi ng Lord, I will counsel you. At sabi niya rito, who are willing to learn with my eye upon you. Ang question sa iyo, mga kapatid, are you willing to learn the will of God? Malalaman mo na agad. Sa kamay pa lang. God's Word. Salita ng Diyos. Merong Espiritu ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng witnessing. Magbibigay siya ng peace sa iyong puso, sa iyong isipan. And you will hear confirmation. Sabihin ng mga godly people, magbibigay sila advice, maganda yung decision mo. Tingin ko kay Lord yan. And last, may provision. Kapag meron ka nito, it is the will of God for your life. I don't know about you, but when it comes to the will, marami talagang pagkakataon na mas sinusunod natin yung gusto natin. And I pray this year na hindi yung sarili mo yung susundin mo. Sarili mong kalooban. Because we cannot trust this finite mind. Maganda yung plano ko, Pastor eh. Maganda yung mga gusto kong mangyari. Well, thank you Lord kung maganda. Pero alam mo, laging mas maganda yung plano ng Panginoon para sa iyo. Sabi ng salita, di ba? Akala ng tao maganda yung kanyang plano, pero yung dulo pala, distraction. And God wants to save you right now. Kapag nagsimula ka ng mali, tatapusin mo tong taon na to, sa gitna puro mali, hindi magiging maganda. But I want you to start this year right. Maging tama yung simula natin. Lahat ng plano, maging resolution man yan. Lahat ng mga business na gusto mong gawin, trabaho, prayer requests. Alamin natin,
Lord, kalooban niyo po ba ito sa buhay ko? And if you're listening and watching, sabi ng Panginoon, I'm willing to teach you. But are you willing to learn? Are you willing to learn? Will you surrender your life to the Lord? And this is the best decision for this year. To surrender our life to God. Hayaan natin ang kalooban niya masunod sa ating buhay. Samahan niyo lang kami. Let's close our eyes and let's bow our heads. Panginoon, maraming salamat po. Right here, right now, Lord God, you are teaching us to start the year right. Kasi pag nagsimula kami ng tama, magiging maganda yung ending ng taon na ito. At matutupad ang kalooban, mga magaganda mong plano, panukala sa amin. Salamat po, Panginoon. Maybe some of us for the last year, 2020, marami kaming mga pagkakamali na sinunod namin yung gusto namin, sinunod namin yung feeling naming tama, na hindi man lang kami nag-consult sa salita mo, na kahit alam naming mali, ginawa namin. But right now, Lord, it's a new beginning para sa bawat isa. Those people watching and listening right now, it's a new beginning for every one of us. We will surrender. We want to learn. We want your will for our lives. Gaya ng aming Panginoon Hesukristo, na sinabi niya na lahat kaya mong alisin, tanggalin mo na yung hirap. Pero hindi ang kalooban niya masunod, kundi ang kalooban mo, Ama. Panginoon, ngayong oras na ito, we want to be like Jesus. We want your will for our lives. Patawad po kung kami ay nagrebelde. Patawad po kung kami ay sumuway. But ngayong oras na ito, Lord, we will surrender our lives to you. Susuko na namin lahat, Lord. Aming puso, kalooban, kagustuhan, sa mas magandang kalooban mo. Kung ikaw yung tao na yun, nanonood ka, nakikinig ka, sabayan mo lang ako sa panalangin, taas mo yung dalawang kamay mo, nasaan ka man ngayon. If you want to surrender to God, you will win and will have victory. Sabihin mo, galing sa puso, just lift up your hands everywhere you are. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawad po. Patawad po sa pagre-rebelde ko. Patawad po, sinunod ko yung sarili kong kagustuhan. Patawad po, kalooban ko lagi nasusunod. Patawad po, lagi kong sinusunod yung puso ko na nagkakamali pabago-bago. Siya po ako makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Isinusuko ko ang aking sarili sa iyo. Maghari ka, Panginoon. Salamat po sa bagong simula. Salamat sa magagandang plano. Salamat sa mabuti mong kalooban. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa pagmamahal at sa pagtanggap sa akin. Tinatanggap ko po ang buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Kapatid, if you pray that prayer with us and you surrender your life to the Lord, well, ngayon ay oras, araw ng panibagong simula sa iyong buhay. Pinatawad ka na ng Lord. Lahat ng mga pagkukulang mo, nilinis na. Lahat ng karumihan, malinis na. Yung kasalanan natin, tinapo na sa kailaliman ng dagat at binibigyan ka niya ngayon ng panibagong simula. God has forgiven you and given you new life. Ang gusto ng Panginoon, gusto niya yung kalooban niya sa buhay. Magiging maganda to para sa'yo. It will be the best for your life. Seek God's will. Paano? We have the Word. Patuloy mo lang pakinggan ang salita ng Panginoon. Start reading your Bible. Ito yung maging goal natin this year. Magbasa ka na ng Bible for the glory of God because you want His will. Hindi mo to gagawin sa sarili mo because God's Spirit is with you and will give you peace and we have God's people around you.
Meron tayong mga men's, women's, youth, children. Mag-join ka sa ministry. Maging goal mo yun. I will join in a ministry. I will join in a group kung saan ito yung magbibigay sa akin ng godly advice, and you will see that God will provide and you will experience a year of new beginnings, 2021. God bless you as you continue to honor the Lord in your life. 5 minutes, tapos na tayo, pero bagong lahat, manalangin muna tayo. Let's close our eyes and bow our heads one more time. Panginoon, maraming salamat. Tinataas namin ang iyong pangalan. Salamat po sa mensahe, nagpapaalala ng kalooban mo ay higit na mas maganda, higit na mas mabuti, pagpapalain mo yung mga anak na sumusunod sa iyong kalooban. Help us to surrender our hearts, our minds to you, even our will and our plans to you, Father. Maraming salamat, O Diyos, aming Panginoon na tagapagligtas. Salamat, Lord. This is a year of new beginnings. We declare that you will open doors of opportunities, openings, Lord, sa aming mga kapatid, nanonood, nakikinig sa aming lahat. Even new beginnings in our ministry, new beginnings in your church, new beginnings in our finances, new beginnings in our prayer life, new beginnings in our devotional life. Lord, maraming salamat. Even in our ministry, in our cell groups, we pray for a new beginnings. Salamat po, Lord. We will take action by the power of your Holy Spirit. Tulungan po kami, Lord. Palakasin mo kami na makasunod sa iyong kalooban. Maraming salamat, Lord, for the protection for the whole week. Thank you, Lord, that we have finished 2020 and we are starting again, a fresh start, wanting and knowing your will. Salamat po, Panginoon. We receive the victory, we receive the blessing, we receive all of this. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. And everybody say, Amen, Amen, Amen. Praise the Lord. Woo! Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa pagsama natin at pakikinig ng salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Andiyan na sila. Praise the Lord. Sabay-sabay tayo kung ikaw ay tumanggap ng kanyang salita. Sabay-sabay tayo. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name. Amen. Sige mo, power is in you. Yes, thank you, Lord. May the Lord bless you and protect you. Ingatan ka ng Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon. May the Lord's face shine upon you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Happy New Year! Let us welcome 2021, full of hope for new beginnings for God's people. Maraming salamat. God bless you. Have a great day. See you again.